morning. I hope na yun na, no? Enough na yung ating nakita kanina na welcome. At for this day, I welcome po ang lahat. Settle down na po tayo. And simulan na rin po tayo ng ating worship service sa ating Panginoon. Sige po, tayo po'y tumayo. Babasahin ko po yung ating call to worship today. And ready po natin ang ating hearts and minds. Not only today, but every day naman, simula sa pagkagising natin and up to this time, na enable po ang ating puso't isipan para maka-receive ng kung ano man pong sasabihin ng Panginoon sa atin. Sige po, basahin ko po yung call to worship natin this morning, Isaiah 55:6-9. And sabayan nyo lang ako sa inyong mga mata, dyan po sa ating screen. Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Let the wicked forsake their ways, and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord, and He will have mercy on them. And to our God, for He will freely pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declare the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sige po, let's pray po sa opening prayer. Father in heaven, we are so thankful for this time that you have given us another opportunity, Panginoon, na makagising ng may kalakasan, Panginoon, sa aming katawan upang sambahin ka naman po sa Espiritu at saka sa katotohanan, Panginoon. Cleanse our heart and our minds, Panginoon, na whatever message at rebuke, Panginoon, that we could hear today, ito po ay will correct us, will be implemented in our lives, Panginoon, and of course the gospel will be shared to other person, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo. Tulungan niyo po kami, bawat isa po na magiging Christ-like, Panginoon, sa aming pamumuhay, Panginoon. Panginoon, dalangin namin yung mga kapatid namin na papunta pa rito, na ingatan mo po na makarating ng maayos dito po sa bahay-sambahan, Panginoon, and good fellowship together. At sa ganun din, Panginoon, dinadalangin namin ang worship service this morning na ikaw po ang maggabay, mag-protect sa aming kalaban, Panginoon, which is double time din na gusto na sirain din po, Panginoon, yung aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Panginoon, na iyong pinagkaloob. At ito po ang aming pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Please remain standing as we sing hymns this morning. Tayo magbigay ng papuri at kadakilaan sa ating Panginoon. We will be singing, "O Worship the King." Forever.
victory sa ating Panginoon. So we will continue singing Victory in Jesus. Para po sa ating scripture reading, basahin po natin ang Isaiah chapter 65, verse 17 to 25. Basahin po natin ang salit-salitan. Verse 17, See, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. I will rejoice over Jerusalem and take delight in my people. The sound of weeping and of crying will be heard in it no more.
They will build houses and dwell in them. They will plant vineyards and eat their fruit. They will not labor in vain, nor will they bear children doomed to misfortune. For they will be a people blessed by the Lord, they and their descendants with them. The wolf and the lamb will feed together, and the lion will eat straw like the ox, and dust will be the serpent's food. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, says the Lord. This is the word of the Lord. Makakaupo na pong lahat. Gandang umaga sa lahat. Morning. May tao ba? Hina. Okay, salamat sa Panginoon sa kanyang pagbibigay sa atin ng pagkakataon na nandito po tayo sa church. And you have chosen a very wise and good decision to be here today. You can be anywhere today. Pwede kayo sa mall, pwede kayong manood ng sine, pwede kayong kung saang beach, pwede kayong pumunta doon, but you have chosen to be here. And I know that the Lord is happy because you are together with God's people. And this morning, we'd like to thank the Lord for His goodness. Kahit na may gera sa labas, ay nandito po tayo. May ingay sa labas dahil may barangay election na naman. No? Okay. Sino bang tumatakbo dito? Wala? Umuupo? O nakaupo na? Hindi tumatakbo. Okay, may mga kilala tayo po na tumatakbo or gusto magiging kagawad, magiging we just pray for them kung ano po ang will ng Panginoon sa kanila. And we know that this world should be ruled by Christians, no? Na mayroon pong value talaga na galing sa salita ng Panginoon. Ngunit ang hirap-hirap ngayon, ano, dahil ang value na kinukuha ng ibang mga tao, especially po sa government, ay ibang value na, no? Value ng sanlibutan. Kaya po, pag-pray po natin na kung diyan po kayo bilang Christian, ay makatayo po kayo sa biblical principles at hindi po kayo masway ng tawag dito, ng prinsipyo ng mundo na ito. So, this morning, pagpatuloy po natin ang ating pagbibigay ng knowledge or ma-educate po tayo tungkol po doon sa nangyayari ngayon. Especially, we will consider sa Bible kung ano po ang nangyayari doon sa in the past, sa Israel, mga Hudyo, at saka yung mga Muslim. So, I'd like to give the honor to the Lord this morning as we study His Word. Let's pray muna. Panginoon, salamat po sa isang dakilang pagmamahal na binibigay niyo palagi sa amin. Ang lahat-lahat, Panginoon, na nangyayari ngayon ay nasulat, Panginoon, sa inyong salita. At ito po, nangyayari dahil din po sa kasalanan ng mga tao, dahil sila po ay hindi nag-o-obey sa inyo. Dinadalain po namin na ma-educate po kami na hindi lang ma-education ito, kundi ito po ay may sa puso namin at titingnan po namin kung ano ang mangyayari in the next future, especially sa eternity. And yung mga mangyayari for eternity, yun po ang mag-guide sa amin kung paano kami mamumuhay ngayon at this present time. We thank the Lord for each one of come this morning, and I pray that they would touch our hearts as we study your word, and that we would be a different person when we came in
And we go home charged, encouraged, and ready to serve. Thank you again, Lord. Forgive us our sins and give wisdom to your servant today. In Jesus' name we pray. Amen. So ito po yung ating gagawin ngayon. And ito po ang tayo. Salamat po. Ito po yung title natin, God's Dealings with His Chosen Nation. Alam po natin na ang Panginoon po ay nag-elect. He elected nation para po mag-serve sa Kanya. And sa totoo lang po, sasabihin ko to sa inyo, God did not elect you to salvation. God elected nation to serve Him. God elected and chosen disciples to bear more fruit. God predestined Christians, especially dun sa Ephesians, to live blameless and holy lives. But you have not elected to salvation. Or else there will be people will be elected to hell. Okay, so we believe that God elects people, but this is to serve Him, not for salvation. So yun lang po. Okay? So ang Israel po, He elected Israel to serve Him. He elected Jerusalem to serve Him. Marami pa po na pag-usapan na natin po. So we will go, dito po a summary of the tale of the two sons, Ishmael at saka si Isaac. Okay? So siguro po, ang iba sa inyo ay alam nyo na po ito, ngunit marami po mga verses ang ating titingnan ngayon. Kanina po si Pastor Kirong, more on the current events ang kanyang binigay. Ang sa akin naman po ay kung ano po ang sinasabi ng Biblia na it connects with the current events ngayong mga nangyayari ngayon. So balance po tayo mga Christian. Sabi po ng aking teacher sa homiletics, ang isang kamay ng preacher ay nasa Bible. Ang isang kamay ng preacher ay nasa newspaper. Okay? So, kailangan mag-connect itong Bible at saka yung newspaper. Ibig sabihin yung mangyayari at nangyayari ngayong mga panahon na ito. So, titingnan po natin dito. Genesis chapter 16 verse 15. Ito po ay padadaanan lang po natin. At hindi naman to mabigat talaga na sermon ngayong umaga, kundi it's more on going back to what the Bible was saying, to what is happening today. Sa Genesis chapter 16 verse 15, basahin po natin. Lahat-lahat po tayo. Ready? Go. So Hagar bore Abram a son, and Abram gave the name Ishmael to the son she had born. Abraham was 86 years old when Hagar bore him Ishmael. Alam niyo po nangyayari kay Hagar? Si Sarah po, atat na magkaroon ng anak dahil nagsabi ang Panginoon sa kanila, kay Abraham at saka kay Sarai, na magkaroon kayo ng anak. Ang inyong anak ay magkatulad ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa lupa or sa seashore. Atat na sila, ayaw na nila siguro maniwala dahil matanda na sila. Sino po ba ang 80 years old? At saka si Sarah po ay mga 70 plus years old din siya na manganganak pa. Kaya nga tumawa nga si Abraham, tumawa nga si Sarah. Dahil hindi na nila alam na sila po ay magkaroon pa ng anak. Ngunit si Sarah po, nainip na. Abraham, meron ako ditong slave. Aking slave yan, hindi slave mo yon. Aking slave yun, sabi ni Sarah. Pwede ba pumunta ka muna kay Hagar para po kung ano man ang anak ninyo, aking maging anak din po yon. Pero po ang promise ng Panginoon na galing talaga kay Abraham at kay Sarah. Yun ang promise ng Panginoon, wala na pong iba. Na magkaroon po sila ng anak na katulad ng karami ng bituin at karami ng mga buhangin. Galing kay Sarah at galing kay Abraham. So yun, nanganak si Hagar, sa madaling salita, to make the long story short, ay nabuntis si Hagar at nanganak at si Abraham po ay ilang taon po siya? Abraham was 86 years old when Hagar bore him Ishmael. Okay? So, pinanganak na. So, next natin na slide dito. Verse 17, when Abraham was 99 years old,
The Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. Ang covenant ng Panginoon sa kanila ay, I will bless you, I will make your nations great, and inyong mga descendants ay magiging marami. Bumalik ang Panginoon sa kay Abraham at sinasabi niya, I am just reminding you that I am the God Almighty. Kaya kung ako ang inyong Diyos, galing ka sa Ur of Chaldees, ikaw ay inutusan ko na pumunta dito sa land na ipapakilala ko sa inyo. Hindi niya sinabi kung anong land po yon. Ngunit ang sabi niya, kung saan po nakaapak ang inyong mga paa, yun po ang inyong lupa. Remember that verse, okay? Kung saan nakaapak ang paa mo, yun ang lupain mo. Saan ang galing si Abraham? Sa Ur of Chaldees. In the modern times, ano po ang Ur of Chaldees? Iraq. Kung galing po sa Iraq, doon sa baba, tapos pumunta po sa taas, sa Haran, and then, kasama na po yung Syria sa bagong mga panahon ngayon, yung pangalan. And then, sa Lebanon, bumaba po siya sa Canaan. And then, dahil walang pagkain sa Canaan, pumunta po sa Egypt. At bumalik muli doon sa Canaan. So, gaano kalapad ang naapakan ni Abraham? Galing sa Iraq, doon sa Great Rivers of Euphrates, hanggang po doon sa river, sa Nile River sa Egypt, at doon po, kung saan man po siya, doon sa Egypt. Yun po ang naapakan ni Abraham. Ang sabi ng Panginoon, kung saan nakaapak ang paa mo, doon, yun po ang lupain mo. Okay? So, tingnan po natin. Genesis chapter 17, verse 8. Basahin po natin. Ready, go? The whole land of Canaan, where you now reside as a foreigner, I will give as an everlasting possession to you, and your descendants after you, and I will be their God. Ang covenant ng Panginoon sa kay Abraham na nagsabi na, I will give you this land. And ito po ang covenant pala ng Panginoon, ang promise ng Panginoon sa kanya, this is not only for how many years? This is not only for 50 years. This is not only for 100 years. But this is an everlasting possession. So, ang naapakan ni Abraham, galing po sa Ur of Chaldees, punta sa Egypt, it's not only in the past na magiging possession ng mga descendants ni Abraham. Dahil ang Panginoon nagsabi sa kanya, it is an everlasting possession. What is an everlasting possession? It is a long, long time. Hindi lang ngayon. Kanina po, pinakita ni Pastor Kirong kung ang mapa po ng slim area doon, galing po sa Lebanon or Syria, papunta po doon sa Egypt. Malapit po sa Kuwait. Yun lang. Isang guhit lang. Pero hindi po nila pa nakuha ang covenant o ang promise ng Panginoon sa kay Abraham na ang inyong descendants ay kailangan dito po siya hanggang dito. Gaano kahaba po yun? Galing Egypt, Israel, Transjordan, Saudi Arabia, Iraq. Baka ang Iran pa nga no? Ganon kalapad. Anong nangyari? Okay? Yun po, a journey of Abraham, Isaac, and Jacob. Galing po sila sa Ur of Chaldees sa baba, dun yung your right side. At tinatawag po yan na Fertile Crescent because diyan po ang malaking ilog ng Euphrates. Kung saan ang ilog, diyan din po ang maraming kahoy, maraming vegetation, at kung may vegetation, nandyan din po ang mga animals para po sila ay kakain ng mga vegetation. So, Fertile Crescent, yun po ang tinatawag na the land that is flowing with milk and honey. Hindi lamang po yan sa Israel, tingnan nyo ang green dyan. Okay? Ang sa gitna, disyerto po yan. Ngunit, si Abraham po ay pumunta din sa Egypt. Doon po sa, tingnan nyo sa inyong kaliwa. Pumunta din po sa Egypt.
So kung titingnan po natin kung ang sinasabi ng Panginoon na ang inyong kalupaan ay mga galing sa Egypt hanggang po sa Ur of Chaldees or that would be Iraq, ang laki. Genesis 17:19, basahin natin, ready, go. Then God said, yes, but your wife Sarah will bear you a son, and you will call him Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him. Naniniwala ba kayo sa salita ng Panginoon? O nagmamarites lang tayo sa sinasabi ng Hamas at sinasabi ng mga Palestinian? O sinasabi ng mga CNN? O sinasabi ng ibang mga tao na nagrarayot na sila dahil binumba daw ng Israel ang Baptist Hospital doon sa Gaza? After one day na bomba doon, ang lahat-lahat ng mga tao na mayroon silang pag-ibig sa Palestina o sa Gaza, ay nagrarayot na sa Beirut, o saan man, nagrarayot na sila, sinunog nila ang embassy ng US. Kasi naniniwala sila na talaga, salbahe ang mga Israel. Salbahe, kahit na ang mga civilian ay pinapatay ng Israel. Sandali lang. After 2 hours, after 3 hours, nagpalabas sila ng news na hindi pala nanggaling sa Israel po yung rocket na yon. Galing po sa failed missile na pinalipad po ng Islamist jihadist, another faction, no? Hindi Hamas. Another faction na nagpalipad naman mga around 30 ata na mga missile pupunta sa Israel. Ang isa po ay pumalpak at doon po napunta sa garahe ng hospital. Ang hospital po hindi nagiba. May mga may mga sharp nails lang doon, no? Pero hindi nagiba. Ang sinasabi nila 500 people daw ay namatay doon. Another lie. At pinakita ng Israel, kung magbubomba daw ang Israel ng missile galing po sa taas, malaki ang crater ang makikita. Ngunit na nakita nila doon, walang crater na malaki. So hindi galing sa Israel po yun. At tayo po, sabi ni Pastor kanina, beware of fake news. Marami pong pati na yung mga tao ngayon na nagsasabi na salbahe talagang Israel. Ang Israel po hindi tumitira sa mga civilian. Before sila magpabumba po ng isang building, tumatawag sila sa cellphone doon sa mga tao diyan. At naghuhulog pa sila ng mga leaflets. Bakante ninyo ang lugar na ito in 2 hours because we will bomb this building. At alam niyo po ba, ang iba pa ng mga tao o nasugatan doon, pinapadala pa po sa Israel na ospital. Sila po ang nag-aayos din. No? Kaya po, mahirap. Beware. Okay? Sabi ng Panginoon sa kay Abraham, I will bless you. At sinasabi, kung basahin niyo po yung chapter 17, sinasabi ni Abraham na sana po i-bless mo rin si Ishmael. Sabi ng Panginoon, yes, but your wife Sarah will bear you a son. Kasi yun ang gusto ng Panginoon talaga eh. Galing talaga kay Sarah, no? Galing talaga kay Sarah na anak. Kaya kanina may question, sino bang tunay na mga Hudyo? Galing kay Sarah. Kay Abraham, pero si Sarah talaga, no? I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him. Remember, this is an everlasting covenant. Okay? I would like to reiterate that God promised Abraham with an oath. Kung sa atin pa, sinumpa talaga ng Panginoon ito sa kay Abraham na magkaroon po siya ng anak na galing kay Sarah. Pupunta po sa Genesis 22:15, the angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand in the seashore.
Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Take note of that, okay? Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on the earth will be blessed because you have obeyed me. Pagkatapos po ito ng pag-sacrifice ni Abraham sa kay Isaac, sabi niya, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as on the seashore. Ano pong nangyari po sa isang verse? The Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself. Hindi pwede mag-swear ang Panginoon sa iba kasi mas mababa ang kanilang posisyon. Hindi din po siya makapag-swear sa mas mataas sa Diyos dahil wala na pong mataas pa sa Diyos. Kaya po, sabi niya, I swear by myself. Yun po yun ang sinasabi ng Panginoon diyan. Wala na po, hindi ka pwede mag-swear. Pwede ka mag-swear sa judge because the judge is higher authority than you. But the Lord cannot swear to other people, but He swear to Himself because He is the Almighty God. He declares it with an oath na ito po ay ibibigay ko sa inyo. I will surely bless you and make your descendants numerous. After Abraham, Moses came and God reiterated the promise of the Lord to the people of Israel. So, namatay na si Abraham, nandun na po si Isaac, at ang Panginoon po, nagbigay din po ng covenant sa kay Isaac, at nagbigay din po siya ng covenant sa kay Jacob. Ano pong nangyayari after kay Moses? Sa Holman Bible, verse 8, Deuteronomy 32, 8-9, when the Most High gave the nation their inheritance, ang Diyos, ang pinaka-Diyos na nagbigay ng inheritance sa mga tao dito po sa lupa, nilagay niya na po, dinivide niya na po ang mga tribo dito sa lupa. And divided the human race, and He set boundaries of the peoples according to the number of people of Israel. Ito po ay parang nagiging mistranslation po ito, no? People of Israel. Ang Panginoon po ay nagbigay ng inheritance sa mga tribo na. Kaya siguro nagkaroon tayo ng maraming mga tribo sa Europe, maraming tribo dito sa Amerika, marami pong tribo sa Africa. Ang nagbigay ang Panginoon sa kanila through, sabi dito, people of Israel. Pero po, hindi po yan ipapaliwanag natin mamaya. But the Lord's portion is His people. Binigay ng Panginoon sa iba, ang ibang mga nasyon, para mag-rule. Ngunit, ang Israel ay, sabi niya, but the Lord's portion is His people, Jacob, His own inheritance. Ang Panginoon talaga ang nagbibigay ng pag-aari. Siya talaga ang may-ari ng Israel. Itong Jacob na ito. Okay? Titingnan po natin dito sa ibang mga verses. When the Most High, sa New English Translation, when the Most High gave nations their inheritance, when He divided up humankind, He set the boundaries of the peoples according to the number of the heavenly assembly. Hindi pala Israel yan. Ang heavenly assembly na yan ay, Kuya Noel, Benin Israel. Okay. Makikita po natin dyan. Beni Israel. When the Most High gave to the nations their inheritance, when He divided mankind, He fixed the boundaries of the borders of the peoples according to the numbers of the sons of God. Itong sons of God na ito, hindi Israel. Kundi ito po ay mga angels. Sons of God. Bini Israel. At sa isang translation, sinasabi niya dito ay the heavenly assembly. Ayan. So, dinivide ng Panginoon itong mga nations na ito sa angels, na sila po ang mag-rule. Kaya po, nakikita natin sa Ezekiel at saka sa Isaiah na mayroon doong King of Tyre. Okay? Yung King of Tyre na po, hindi naman siya talaga King of Tyre. It is the demon that was the king of Tyre.
Okay? Then, ito po ang sons of God na ito ay nag-rule sa mga tribu-tribu. At alam po natin itong mga angels na ito ay nagiging bad angels po sila. Pero, sabi ng Panginoon, ang Israel ay sa akin. No one could claim Israel, kahit ang Canada, kahit ang Britain. Kanina po may British mandate kanina, di po ba? Hindi sila nagmamay-ari po ng Israel, kundi ang Panginoon. Okay? Deuteronomy 32:8-9, but the Lord's portion is His people, Jacob, His own inheritance. Kaya po nakikita natin doon pa lang po sa book of Deuteronomy, inaangkin na ng Panginoon ang Israel. Siya ang nagmamay-ari nito. Okay? Kaya po kahit anuman ang gera, Six-Day War, 1973 War, 1960-58 War, hindi po sila mapupugsa dahil ang Panginoon po ang nagmamay-ari nito. Okay? And then, God's special people is Israel. Yun po ang tinatawag ng Panginoon, my son. Sinabi po niya kay Moses, sabi niya, narinig ko ang mga iyak ng aking mga anak sa Egypt. God called them God's son. God's child. God's children. Ayun ang sabi ng Panginoon sa kanila. Ito po, basahin ko ulit. The whole land of Canaan where you reside as a foreigner, I will give as an everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. Sana po, ilagay po natin sa ating isipan ito. Ang Panginoon po ay nagbigay na talaga ng kalupaan sa mga Hudyo before pa ng Philistines, before pa po ng Hamas, before pa po ng Hezbollah, before pa ng Iran, before pa ng Iraq, before pa ng Saudi Arabia, before pa ng Transjordan, before pa ng Egypt. Ang Panginoon po ay nagbigay na sa kanila ng lupain nito. Okay? The land is the everlasting possession God has given to Abraham. And because ang Israel po ay mga anak ni Abraham in the flesh. Okay? Kaya hindi natin pwedeng ilagay lang sa tabi-tabi ito. Okay? Basahin ko dito, the land of Israel is ultimately God's land. Sabi po ng Leviticus chapter 25 verse 23, this land shall not be sold forever. Alam niyo po na itong Romans, ang mga Babylonians, and Assyrian, Medo-Persia, Greece, sila po ay sumakop dito po sa Israel. Ngunit, sabi ng Panginoon, hindi pwede na ilagay ito sa ilalim ng iba pang mga nasyon. Because this land shall not be sold forever, for the land is mine. Okay? God will be merciful unto His land and to His people. Deuteronomy chapter 32 and Ezekiel chapter 36 verse 20. God is called the God of the land. 2 Kings chapter 17, 26 to 27. God is called the God of the land. Okay? And next po, Isaac was born. Okay, mag-ano po tayo? Isaac was born, got two sons, si Esau at saka si Jacob. And si Jacob po nagkaroon po ng 12 sons. At siya po ay pumunta sa Egypt dahil binenta si Joseph doon sa Egypt. Ang nagkaroon po ng famine, tagutom, at ang Israel po ay napunta doon. Alam niyo naman siguro ang story, no? Okay, napunta na sila po doon sa Egypt. Pero namatay na po si Joseph. Yung Pharaoh na sumunod doon sa Pharaoh na kilala ni Joseph ay namatay na rin. At hindi niya nakilala si Joseph. Ginawa niyang Israel na slaves. He became slaves of Egypt, but God used Moses to get them out of Egypt. Yun po ang history. Sa ilang years, ganyan po ang story. To make the long story short. Okay?
But Moses gave instruction to the people of Israel before conquering the land. Ano po ang mga instruction ni Moses? Before lusubin ni Joshua ang Kanaan. Alam po natin, si Moses po ay hindi nakapunta sa Kanaan. Namatay po siya dahil hindi niya napigil ang kanyang sarili. Sabi ng Panginoon, ang mga tao na ito ay humihingi sa akin ng tubig. Meron diyang rock na malaki. Pagsabihan mo na lang na, rock, pwede bang magbigay ka ng tubig? Sa inis ni Moses, talagang kumuha siya ng kanyang baston siguro, ay hinampas po niya ang rock, ang tubig po ay lumabas, ngunit sabi ng Panginoon, you disobeyed me, hindi ka na makapasok doon sa land of promise. Kaya nga, mga 2 weeks, no? Nag-lecture na ngayon si Moses sa mga bagong henerasyon na sila po ay sasakop ng Kanaan. At ito po ang mga instructions po niya. Titingnan po natin. The blessings, if they obey, God in the land of Israel. Ito po ang mga blessings. I-bless kayo ng Panginoon kung kayo po ay mag-obey when you are in the land. Okay, ano po yung mga blessings dito? Deuteronomy 28, God will richly bless Israel's obedience to the command, to the covenant. Anong covenant ng Panginoon sa kay Abraham? Ayan, magiging kainyo na to, kainyong lupain to, no? Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your herbs, and increase of your cattle, and the offspring of your flocks. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. Ang ganda ng blessing nito. Sabi ng Panginoon, sabi ni Moses sa kanila, you obey, and then these blessings will be yours. Ayan po, basahin nyo na lang uli, no? I-recall nyo na lang or i-play nyo na lang muli itong ating video na ito sa FB. Nilalagay ko rin po ba ito sa YouTube natin? Bethel Fundamental Baptist Church Ministry. Meron po tayong YouTube doon. Please support. Like and share. Yun ang sinasabi nila palagi, no? Pero ito po, no? Kuminsan po ay pinuputol ko na lang dahil mahaba, pero ito po ay mapunta din po sa ating YouTube. Ito pong blessing ng Panginoon sa mga Israelites kung sila po mag-obey. Dito din sa atin, ganito din po ang mga blessing ng Panginoon ito, pero ito po ay permanently ibibigay sa mga Israelites. Hindi na natin, marami po, basahin niyo lang po ang Deuteronomy chapter 32. But curses if they disobey the Lord in the land. May curses din. Okay? Ganon din sa atin. Okay? Kuminsan, tayo mga Christians, Christian na tayo, gumagawa pa tayo ng hindi magaganda at nag-expect tayo ng blessing ng Panginoon. Sabi ko nga sa aking post sa FB, that is superstitious. Okay? Kung nag-repent ka siguro sa mga kasalanan mo, then the blessing will come. Pero while you are doing sin and then you expect blessing from God, hindi pwede. It is against His nature. Okay? Anong mga curses? Ito po, padaanan na natin, medyo marami-rami po ito. In the city, kanina kasi, in the city din, i-bless ng Panginoon kung nandun po sila sa city. Back and forth lang sila, i-bless sila ng Panginoon. In the city, in the country, when you come in, when you go out, disobedient Israel would be cursed everywhere. The fruit of your body, nabasa natin kanina, the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your herds, cursed shall be your basket and your kneading bowl. A disobedient Israel will be cursed in their homes, in their farms,
and in their kitchen. Kaya po, alam niyo po, nang kinuha na ng Romans ang 70 AD ang Israel, at nang kinuha din po ng Assyria at saka ang Babylon, ang Judah at saka yung 10 tribes, ang Israel po ay hindi mo matirahan. Ang Kanaan po, hindi ka makakatira doon. Makikita po natin. Bakit? Kaya po, wala pong mga nation na nag-claim that we are the people of this land. We are already independent. We have given the United Nation, no? Na sila po ay magre-recognize sa amin na kami po ang nandito. Walang gumawa noon. Sinong gumawa lang noon? Ang Israel lang. Teka, baka maano tayo baka mawala po ako. Plague. Kung nandun po kayo sa land, may mga plagues kung kayo magdi-disobey. Plague, consumption, fever, boils of Egypt, ay babalik sa kanila. The scab, the itch, the madness, the blindness, and confusion of heart. A disobedient Israel would be cursed in their health. Your heavens shall be bronze. The Lord will change the rain of your land to powder and dust. And a disobedient Israel would be cursed in their weather. Kaya po wala nagstay sa Kanaan. It's because of this. Ang ulan nila po ay hindi tubig. Sandstorm. Kaya po walang tumubo na magagandang halaman at mga fruits doon sa Israel when they went to Babylon. And nag-scattered sila sa buong mundo. It's because na si Titus ay kumuha po ng Israel. Barren. Alam niyo po, blessing din po yun. Para po, sabi ng Panginoon, I will make this land barren para po walang titira dito because this is my land. Ang Israel, ang Jacob po, sila ang nagmamay-ari nito. Walang ibang pwedeng pumunta rito. Blessing din yun. Kaya po makikita natin ngayon, ano? They will be defeated before your enemies. Yung sabi ni Moses. You will be defeated. A disobedient Israel would be cursed in warfare. Talo sila palagi ng Babylon. Talo palagi sila ng mga Romans. Talo palagi sila sa Ottoman Empire. Okay? Please study your history. Para po maintindihan po ninyo ang nation of Israel. Kung hindi kayo mag-study ng history, galing po doon sa British Mandate, pagkatapos doon sa Ottoman Empire, pagkatapos ng 1948, study it. Okay? You shall betroth a wife, but another man shall lie with her. Nakakalungkot nito. Your ox shall be slaughtered before your eyes, but you shall not eat of it. Your sons and your daughters shall be given to another people. Kaya po may mga mixed marriages po tayo kanina. Nagtatanong tayo kung sino ba ang tunay na Jew. Okay? A disobedient Israel would be cursed by simple, terrible injustices and tragedies. Nakita niyo naman ngayon, a terrible result. You shall be driven mad because of the sight which your eyes see. Biro mo, ang asawa mo, ginagahasa ng ibang mga tao sa harap ng mata mo. Paano mo makontain yan, no? The Lord will bring a nation against you from afar. Ano ba ang nag-aatake ngayon sa Israel? Iran? Dati ay Iraq, Egypt, Lebanon, Syria. At in the future, aatakihin din sila ng China. At aatakihin din po sila ng Russia, Gog and Magog. Because of their disobedience. A disobedient Israel would be attacked and conquered by a nation of fierce countenance. Sino kaya yung mga yon? And they would fight until they have destroyed you. Ito po ay prophecy. Okay?
the Lord will scatter you among all the peoples from the one end of the earth to another end. Israel will be dispersed. We find that because of their disobedience, these curses become the history of the nation of Israel. Kaya po, may mga less than 2,000 na mga Israelites na pumunta po dito during the time of Holocaust, during the time of Manuel Quezon. And that's why tayo po ay walang visa na pupunta po sa Israel dahil kinupkop din natin ang Israel dito sa Pilipinas. Sabi ng Panginoon kay Abraham, I will bless the nation who will bless you. I will curse the nation who will curse you. Kaya nga siguro, kaibigan natin ang Israel. Okay? In the siege of Jerusalem, ito po, siguro, hate na hate ko po ang history sa totoo lang. Sino pa ang gustong-gusto ng history? Ayan. Ngunit habang ngayon po, ang history po ay nandyan pa rin. Okay? Ito ang isa sa mga history ng Israel. In the siege of Jerusalem, sa 68 AD, General Vespasian of Rome, siege of Jerusalem, hunger becomes so great that many tried to escape the walls and forage for food. 500 or more were captured and crucified daily at the time of Vespasian. Saan po nangyari po? Sa Jerusalem, sa Israel. The soldiers, out of rage and hatred, amused themselves by nailing their prisoners in different postures. And so great was their numbers that space could not be found for the crosses, nor crosses for the bodies. Nakita po yan sa libro ng War 5451. More than 600,000 died from starvation, and their dead bodies were dumped over the walls of the city. Yun, nangyari po ang sinasabi ni Moses doon sa Deuteronomy because sa katigasan ng ulo ng Israel. During this time, marami po mga tribo ng Israel na sila din po ay inaatake din po nila mga Romans. No? Nagpapatayan sila. May mga tribo-tribo din sa Israel. Alam niyo po kung ano? Ang isang tribo ng Israel, gusto niya rin patayin ang isang tribo ng Israel. During that time, nag-aaway-away sila. Ngunit kung darating ang Romans, bubuunan naman sila muli, tapos aatakihin nila ang Romans. Pero kung sila-sila lang, nagpapapatayan din sila. Na-record din yan po sa prophecy. Okay? In total, more than 1 million died and 97,000 were captured, with most of the captives being shipped as slaves to Egypt. The promise of Deuteronomy chapter 28, verse 68 was tragically fulfilled. Ano po ang prophecy doon? You shall be offered for sale to your enemies as male and female slaves, but no one will buy you. This happened as too many Jewish slaves glutted the Egyptian slaves market, and no one could buy all the available slaves. Ganon po ang history ng mga Hudyo. Kaya nga ngayon, kung naintindihan niyo po sila, ay talagang maaawa ka talaga sa kanila. During the captivity, the land was barren. No one lived there or made Canaan their homeland or declared independence in the land. Nang nawala po ang mga Hudyo doon, ayun na, barren, walang tanim. Dahil ang weather po ay hindi na maganda. No? Instead na ulan ay pupunta, powder ng dust ay dumating. Kaya ang lapad-lapad ng disyerto diyan banda. Okay? Little by little, after the World War II and after the Holocaust, they start planting and the land became fertile. Dahan-dahan na sila umuwi. Okay? Kasi pong dami-dami na nila no? At wala kami ma-declare na aming sariling lupa. Uwi na lang tayo sa Canaan. Ating lupa po yun. And dahan-dahan po umuwi sila. And they plant trees. They plant flowers.
They plant vegetables and other plantation. At alam niyo po kung anong nangyayari? Ito po ay nagbo-blossom. Nagbo-blossom na. Hindi katulad ng mga Arabs doon na wala pang Israel doon, ay pumupunta po sila doon sa Kanaan at umuwi din po sila sa Egypt, sa Saudi Arabia, sa Iran, sa Iraq, sa Jordan, sa Lebanon. Umuwi sila, bumabalik sila dahil hindi sila makakastay doon sa Israel dahil walang tanim. They start planting. Alam niyo po, the Lord saw that and sabi ng Panginoon, babalik ka rin. Babalik kayo sa Israel. At habang sila po ay bumabalik, sila po ay nagpa-plant. And alam niyo po kung ano nangyayari, ang mga Arabo din, bumabalik na rin sa Israel. Kaya po, tinatawag sila ngayon na Palestino. Sino po ang Palestine? Ang Palestine po, sabi ni Pastor Keron kanina, Syria, Palestina ang binigay ng, sa historya ng Romans doon po sa Israel na yan. Pero hindi po yun Philistine. Okay? Ito po, ang Palestine na ito, ang mga Palestina na ito, ay mga Arabo din. Galing sa Egypt, galing sa Saudi Arabia, at pumupunta sila doon. Okay? Medyo magulo nga lang ng konti dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelitas. Okay? They start planting and the land became fertile. Arabs began to go back to the land and share the blessings of the land. Now the blessings of God is coming, but not yet fulfilled in Isaiah chapter 65. Binasa natin kanina ang Isaiah 65. Diyan po tayo magtatapos. Okay? Verse 17. Isaiah 65:17. This is the summary of all the blessings of God to Israel and to all the believers of God and obey His words. Ito po ang blessing ng Panginoon sa Israelitas at saka sa mga tao na nag-believe sa ating Panginoon. Starting from the millennial kingdom to the new heavens and the new earth. Ito ay future. Okay? So, look, I am ready to create new heavens and the new earth. The former ones will not be remembered. No one will think about them anymore. Parang ito ang verse 17, para po itong summary ng future. Galing po ito, nakita niyo po new heavens and new earth, ito po ay summary ng future ng Israel. Dahil may isang commentator po na nagsasabi na ang new heavens and ang eternal new heaven and new earth, hindi po binanggit talaga doon sa Old Testament. Hanggang lang po sila sa millennial kingdom. Pero ang Panginoon, isasakop niya na po itong millennial kingdom hanggang po sa new heaven and the new earth. Itong babasahin natin ngayong umaga, hindi po siya nagde-describe ng eternal new heaven and new earth. This is, makikita po natin, bakit hindi siya nagde-describe ng eternal new heaven and new earth. Makikita po natin ngayon. Okay. The millennial kingdom is primarily prophesied for Israel after the 7 years tribulation. Wala pang 7 years tribulation. We believers will be reigning with Christ in the millennial kingdom. Verse 19. Bakit po hindi po ito pa ang future na new heavens and new earth? Kundi ito po ay nagsasabi na parang sinummarize ng Panginoon ni Isaiah dito, na kasali na dito ang millennial kingdom. Jerusalem will bring me joy, sabi ng Panginoon. My people will bring blessing, will bring happiness. The sound of weeping or cries of sorrow will never be heard in her again. Verse 20. Never again will one of her infants live just a few days, or an old man die before his time. Indeed, no one will die before the age of 100. Anyone who fails to reach the age of 100 will be considered cursed. Ang ibig sabihin nito, may mamamatay pa during that time. Kaya nga lang,
Kung mamatay ka during the time sa millennial kingdom na 100 years old, you are cursed. Dahil ibabalik ng Panginoon dito ang longevity of life. Sinong pinakamahaba na tao na nabuhay dito sa mundo? Si Methuselah. Ilan? 969 years. Si Adan, alam niyo po ba kung ilan ang kanyang edad? 930 years old. Grabe. Maaabot pa natin yan? Mamumulubi ang gobyerno ng Pilipinas. Dahil sa bawat 100 years old, marami po tayong makikita, makukuha sa gobyerno. Siguro alam ng gobyerno na hanggang 70 years old lang tayo. Kung ako 63 years old ngayon, may 7 taon na lang po ako. 70 years old. I am serious. Si Pastor Dado, yun ang sinasabi niya di ba? Sabi niya, balik na ako sa Pilipinas. Dahil sabi ng Panginoon, 70 years old lang ako Kung lalampas ako sa 70 years old, sabi ni Moses, 80 years old, kaya nga lang ang sakit na ng bewang mo. Marami ka ng sakit. Ngayon nga, 63 years old pa lang ako, marami na akong sakit. Hindi pa ako napadoktor. Doc JP, sorry po. Pinapagalitan ako ng nanay ni Dr. JP dahil hindi pa daw ako pumunta ng doktor. Ayan. Kung mamatay ka during the time sa millennial kingdom na 100 years old, kawawa ka. Sabi dito, no one will die before the age of 100. Wow. Next. They will build houses and live in them. Ngayon, nagpapatayo sila ng kibbutz at mga building. Sino ang nag-aatake sa kanila? Yung mga terorista ng Hamas. Pero sa future, hindi na mangyayari. They will plant vineyards and eat their fruit. Sino ang nagnanakaw ng kanilang mga fruits? Alam niyo po, ang Israel po ang nagbibigay ng mga prutas at mga vegetables at mga cement sa Gaza. Nang nagsabi ang Gaza na, oops, wag na. Naglagay ang Israel ng mataas na wall. Pero nang last week ay sinira ng mga taga-Gaza para po lusubin ang loob ng Israel. No longer will they build a house only to have another live in it. Or plant a vineyard only to have another eat its fruit. Ito ay blessing ng Panginoon sa kanila. For my people will live as long as trees. And my chosen ones will enjoy to the fullest what they have produced. Ang ganda, no? They are elected by God. They are chosen by God. Sabi nandito, my people will live as long as trees. Ilang taon ba ang mga trees diyan sa Sequoia trees diyan sa California? Matagal. Pero alam niyo po, ang mga trees dati, nang before ng flood, ay talagang malalaki at tumataas pa, mga kilometers high up. Nakita niyo po mga stump ng trees ngayon? Akala natin kung, sabi nila, these are stones. No, those are petrified trees. Bakit naputol? Bakit pinutol? At ang ganda ng pagkaputol. May dalawa pong nagsasabi. Ang una-una, dinestroy ng Panginoon ang mga large trees dahil doon kumukuha ang mga Nephilims at ang mga demonyo ng kanilang pagkain. The Lord will destroy them during the flood. Ang pangalawa, ginawa po daw yun ng mga angels ng Panginoon. They cut those trees para po wala ng pagkain ang mga Nephilims. At kung may baha din man, hindi sila makapunta at aakyat doon sa tree na yon para mabuhay. The Lord ay nag-will, niloob niya na masira po yung mga trees na yan. Sabi dito, ang mga tao doon during that time will live as long as trees. Ang daming mga mga daming knowledge natin makikita po dito sa libro ng Panginoon na ito. They will not work in vain or give birth to children that will experience disaster. For the Lord will bless their children and their descendants. Ito na.
Ibibless sila ng Panginoon. Ngayon, medyo naghihirap ngayon sila. Ngunit ito pang future ng Israel. Before they even call out, I will respond. While they are still speaking, I will hear. Alam niyo po, ginagamit natin po ito na verse. Pero wrong context pala yun. Ang verse na ito ay para sa mga Israelites. Mga Israel na during that time na hindi pa sila po nakapagsabi, ay nagre-respond na ang Panginoon. And while they are still speaking, I will hear. It will come during the millennial kingdom. Pwede mo naman sabihin, Panginoon, alam mo na ang puso ko. Pero hindi mo alam na sasagutin ka ng Panginoon. Pero at this time, hindi pa sila nagsasalita. Narinig na sila ng Panginoon, and before they speak, I will hear them. Verse 25, ito po, a wolf and a lamb will graze together. Ngayon, ang wolf ba at saka yung tupa ay nagsasama-sama? Hindi. Gera. Kakainin sila ng wolf. Okay? A lion with an ox will eat straw. Ngayon, ang lion po, ang kinakain niya ay tao or mga carnivorous. Ang ox naman, ang kinakain niya ay straw. Pero ang lion during that time, dahil in the first, so doon po sa Genesis, importanteng Genesis ha. Kahit na sa salvation natin, importanteng Genesis. Kasi kung wala ang Genesis, wala tayong salvation. Okay? So the lion during the time of creation, ang kanilang pagkain po ay mga herbivorous sila po. Ang kanilang pinakain ay ano lang, yung dahon-dahon, mga damo-damo. After po ng flood, dahil natumba at namatay na po ang mga dahon at saka yung kahoy, ang mga lion at ang iba pa ay kumakain na ng sarili nilang kapwang mga animals. Kaya po at during this time, ibalik ng Panginoon po yun. A lion with an ox will eat straw, and the snake's food will be dirt. Ito lang ang hindi tinanggal ng Panginoon. Wawa naman. Kasi doon po, ang punishment talaga ng ahas doon, tapos niyang nagpagamit sa diablo, he will eat dirt as long as he live. Na-lift up na po ang lahat-lahat ng mga curses. Pero naiwan ang curse ng ahas. Kuya Bernard, bayawak mo na saan? Sa Kuya Bernard. May bayawak si Kuya Bernard na nakikita dyan eh. May mga ahas din dito. May marami silang namatay dito na ahas. Ang ahas po ay kakain ng alabok. Hindi tinanggal sa kanya ang kanyang curse. They will no longer endure or destroy. Ang mga ahas po ay hindi na sila maka-endure, hindi rin sila maka-destroy. On my entire royal mountain, says the Lord. Ito pang future ng Israel. Ito pa yung kasama natin dito, no? Ngunit, may blessing ang Israel kung sila mag-obey. May curse kung sila po mag-disobey. And until now, they are under the curse. Kaya nga lang, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iwanan, hindi ko kayo malilimutan. May kanta yun ah. Hindi kita malilimutan. Walang special number eh. Ako na lang. Si Kuya Diyos kasi, Pastor Diyos kasi, walang boses eh. Dapat siyang kumanta dito eh. Welcome back, Pastor Diyos. Galing po siya sa Missions Conference doon. At siya dapat ang kakanta ngayon. Kakanta ka ba? Hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. Makalimutan lang daw ng ina ang kanyang anak na sa kanyang sinapupunan. Pero sabi ng Panginoon, hindi kita malilimutan. Yun po ang sinabi ng Panginoon sa Israel. Yung wordings ng kanta na yun ay galing sa Biblia. Okay? Kung makakalimutan man daw ng nanay ang kanyang anak, hindi makakalimutan ng Panginoon ang Israel. Matatapos na po tayo. Right now, Israel is in trouble because of their disobedience to God.
as the light of nations. Sinasabi niya ng Panginoon, I elected you to be the light of nations. Anong ginawa nila? Isaiah 49:6, I the Lord have called unto you in righteousness and have taken hold of your hand and submitted you as the people's covenant, a light unto the nations. Ang nations na ito, itong mga gentle nations. Dapat sila po ang nag-i-evangelize sa atin, ang mga Hudyo. Kaya lang hindi nila ginagawa. Kaya, tingnan mo. Okay? Ang Israel po ay, nandun na po si Pastor Jerome. Pastor Jerome, kumusta ka dyan? Nandun na po ang iba pang mga Christians para lang po mag-evangelize doon sa Israel. Sila na po ang nagiging mission field. But the glory of God will be seen again into the nation of Israel. Mag-antay lang po tayo. Okay? Mag-antay lang po tayo. Ito pong mga bagay-bagay nito ay temporary lang po ito. Ito po ay nangyayari, it's because sa katigasan ng kanilang ulo. Alam niyo po ba ng Israel ay mas marami pong atheist ngayon? Kaysa nagtitiwala sila sa Panginoon. Marami pong atheist. Bakit po? Dahil yun po ang dala-dala nila na they were scattered abroad. Galing sila sa Russia. Galing sila sa Europe. May iba siguro na galing sa Pilipinas. May galing po sa Mongolia. May nanggaling sa China. At ano po ang religious background ng mga nation na ito? Walang Diyos. Dala-dala po nila. Kaya po nandoon sa Israel ang dami pong atheist. Ngunit sinasabi ng Panginoon, there will come a time that you will believe on me. Okay? Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you be secure. Ibig sabihin, ang mga nagpipray sa Jerusalem will also be secured. May there be peace within your walls and security within your citadels. For the sake of my family and friends, I will say, peace be within you. For the sake of the house of the Lord our God, that is Israel, I will seek your prosperity. Sabi po sa Psalm chapter 122. Ayun po ang mapa during the time of Joshua. Pero there will come a time na ang Israel po ay sasakupin nila galing sa Egypt hanggang po sa Iraq. Abangan ang sunod na kabanata. It describes a large territory from the brook of Egypt to Euphrates. The other definitions are found in the book of Deuteronomy and in the book of Numbers and in the book of Ezekiel. Basahin po natin ang scriptures. Yun po ang teritoryo ng Israel. Pray for the innocent people in Gaza. Hindi lahat-lahat po ng mga tao sa Gaza po ay Hamas. Kailangan din sila ng Savior. Kaya nga lang sila po ay band-aids. Sila po ay kinulong ng mga Hamas para po ay sila ay magiging shield. Ang mga civilians ay ginagawa nilang shield. Saan sila po nagpapaputok ng kanilang mga missiles? Hospital, schools, residential area, para po hindi sila titirahin ng Israel. Kasi ang Israel hindi sila titira talaga ng civilian. At kung nandyan pa rin po ang mga parapernalyas ng mga Hamas sa building na yan, ay nagtitelepono sila, tumatawag, at naglalagay po ng mga flyers. Alis kayo dyan, bubombahin namin yan. Pray also that the terrorist will be stopped. Hindi na ngayon po Hamas lang ang kalaban ng Israel. Ang Hezbollah at ang Iran. Pag-pray po natin. Okay? Hindi tayo nagsasabi na, sige, may civilian yan, patay nyo na lang yan. Hindi tayong ganyan. Ngunit, may isang tao na nagsabi, kung nanggaling ang putok, nanggaling sa kitchen ninyo, then, siyempre, tirahin din kayo sa kitchen ninyo. Okay? And pray for Israel also for kanilang wisdom.
God will be faithful to His promise to Israel and to you when you obey God's word. God is not mocked. Hindi siya pwedeng imak. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Yun po ay totoo. Agricultural law po yan. Hindi pwede na magtanim po kayo ng bayabas. Ang bunga ay saging. Bayabas pa rin. Hindi pwede na magtanim po kayo ng nyog. Ang bunga ay mangga. May graph na ba ng niyog at saka mangga? Parang wala pa akong nakikita. No? Same is true with the scripture. Kung anong pinupunla mo ngayon, yun po ay babalik sa iyo. Basura ang nilabas mo, basura din ang babalik sa iyo. Ano sabi sa computer? G-O-G-A? Okay. Anong na pumapasok sa computer mo, yun po din po ang ilalabas niya. Tama ba yun? G-I-G-O. Garbage in, garbage out. Mga Christians, we are affected sa mga senaryo doon sa Israel. Sana po nakapanalangin na po kayo. Ayusin ang Panginoon buhay natin. Okay? Galing sa salita ng Panginoon because this will stay forever. Tayo, ilan lang tayo dito. Kahapon po, may kausap ako. Nandito pa si Bobot. Bot? Wala dito si Bobot. Kahapon po may kausap ako. Jeepney driver. Napakilala akong pastor ako. Ay, pastor. No, dyan ako. Palagi ako dyan sa Cardinal. Sabi niya, pastor, gusto ko sana na bumalik na sa Panginoon eh. Sabi ko, bakit ano nangyari sa'yo? Sabi niya, tinempt kasi ako ni Eva. Parang ganun. Iniwan ko ng asawa ko na una, tapos doon ako nakatira sa bago kong asawa, hindi kami kasal, may anak kami. Sabi ko, bumalik ka na sa Panginoon. Sabi niya sa akin, pastor, gusto ko talagang bumalik sa Panginoon. Paano na lang yung anak ko? Sabi ko, bumalik ka na sa Panginoon at aayusin ng Panginoon ang buhay mo. Hindi po pwede na ayusin mo muna sa pangsarili mo lang ang problema mo, pagkatapos ibaliwala mo muna ang Panginoon. Hindi! Sabi ko, balik ka muna sa Panginoon, aayusin ng Panginoon ang buhay mo. Hindi baliktad. Kasi po, kung ayusin mo yung buhay mo na walang Panginoon, it is only your good works. Hindi pwede. Kaya po kung dito po kayong umaga na ito, mayroon tayong mga sinasabi sa Panginoon na, Panginoon, parang hindi ako makabalik sa hindi. Pwede kang bumalik sa Panginoon. Aayusin ng Panginoon ang buhay mo kung babalik ka sa Panginoon. Ngunit kung hindi ka babalik sa Panginoon, talagang sobrang hirap ng buhay mo. Sana po, today, we'll make amends sa Panginoon. Okay? Balik ka sa Panginoon, hindi po siya magsasabi na, oy, hindi ka pwedeng bumalik sa akin. No, babalik ka sa Panginoon. Anong pagbalik sa Panginoon? Confess your sins before the Lord. Ayun yung sinasabi ng Panginoon sa mga Israel. If my people will come, pray, forget his sins, okay? I will forgive, and I will bless him. Babalik ka muna sa Panginoon, okay? So if you are considering your life for eternity, hindi lamang bukas. Sabi ko sa kausap ko, ang eternidad po ay masyadong malayo. Ikaw, mabubuhay ka lang kasamang kasalanan mo, 60 years old, 50 years old, okay? 70 years old. Buenas na kung may buenas. 80 years old. Pero mamamatay ka rin. I-compare mo sa eternity. Ang kasalanan mo ay kasama mo lang this time. Pero you will be together with God for eternity. Ano ang gusto mo? We need to go back to God. Yun po ang sinasabi ng Panginoon sa Israel, come to me. Sinasabi ng Panginoon din, doon po sa New Testament, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang rest na ito, hindi lamang peace dito sa mundo na ito, kundi hanggang sa walang hanggan.
Manalangin tayo. Habang tayo po'y nakayuko ng ating mga ulo, hindi lamang po ito sa Israel, kundi para sa atin. Kung hindi pa po kayo nagpipray sa Israel at sa mga tao doon na maging safe, you start praying this time. Okay? Can we pray for Israel now and pray for the peace in Jerusalem? Let's pray. Individually now, please. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po, pag-pray po natin ang ating sarili. Okay? Panginoon, babalik ako sa iyo. Ayusin mo po ang buhay ko. Kung ano man ang kasalanan ko, babalik po ako sa iyo. Ikaw po ang mag-ayos ng buhay ko. Please forgive me. I'd like to serve you more in this time. Pag-pray po natin yan ngayon. Okay? Shall we pray together? Individually now, please. Panginoon, babalik po kayo muli. Ihahanda po namin aming sarili. Iwasan po namin na magkasala sa harap ninyo. Tulungan niyo po kami na mag-serve sa inyo more and more. Itong buhay na ito ay hanggang lamang si Tinta, 60, 70, 80 years old. Pero ang result ng aming obedience sa inyo, it will be forever and ever. Tulungan niyo po kami na ma-describe at ma-distinct namin, Panginoon, ang gawain namin ngayon at ang result na blessing in the future. Salamat muli sa inyong salita ngayong umaga. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tatayo at tayo po ay kukuha ng ating offering. Kuya Harry, are you the one who will pray for our offerings, please? Tayo po tayo, please. Let's all stand. Let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, thank you for this opportunity that we could hear your word, and also, Lord, as we give to you the blessings that you have been bestowed for us, Lord. Thank you for the provisions and the work that you have given us, that we are able to provide for our families and also for you. May you bless us as we give our tithes and offering. May this tithes will give furtherance of your work here in Dasmariñas. Thank you, and we bring back all the glories to you in Jesus' name. Amen. May I request the deacons to gather our offerings and tithes.
I'd like to welcome this morning si Jenny. Jenny, please stand where you are. Jenny, salamat po. Mga kaibigan po yan, ang aming mga kaibigan. Okay, magkwentuhan muna kayo. May pagkain ka ba sa kanila? Fides? Okay, si Gemma. Gemma? Good morning. Tama ba? Jemima. Sorry. Jemima. Mata ko talagang nag-deteriorate na yung mata ko. Okay, and then si Klein. Ayan si Klein. Okay, salamat po sa inyong pagpunta. Okay. Sino pa po ang hindi na pa nakasulat dito? Ayan, okay. Tayo nga po kayong dalawa. Ayan, Pastor, kailangan sila ng ganito. Okay, salamat po. And salamat sa inyong pagpunta dito. And hindi po aksidente, nandito kayo ngayon. Nandito po. And I pray that this is not only the first time na kayo po makapunta, kundi makapunta pa kayo pa na sa sunod pa na mga activities ng BFBC. Sino pa po ang ating mga first time na nagpunta dito sa atin this morning? Meron pa po ba? Wala na po? Okay. Announcement po. Sa ating Atifies ako na mag-announce. Okay. Yung Youth Leadership Training, ay punta na po kayo kay Atifies. Yun po, approve. Kailangan po ay magbabayad tayo ng 1,300. Kahit na wala kayong 1,300, magpalista na kayo. Ganon kalaki ang pananampalataya ni Ate Fides. Okay, so yun po ay sa November 1 to 4. Okay? Ang Awana po ay nagsimula na kahapon, mga kabataan. Next ng Awana ay, November 11. Okay, ang dami nila dito kahapon. So, sana po ay papadala niyo yung mga anak dito. Okay? And then, mayroon po tayong meeting today. After ng ating closing prayer po, members of Bethel Fundamental Baptist Church, ay dito muna tayo. Mayroon po tayong pag-usapan. Sandali lang po. Okay? Yung ating mga bisita, kahit na diyan po kayo, pwede naman po. Hindi naman ito masela na meeting po ito. No? Importante po ito dahil kailangan isasubmit din po natin ito. Isasubmit ba natin ito sa SEC? Okay? Nagpaalala po yung SEC sa atin sa ibang mga churches na kailangan po naka-register na tayo sa SEC this year, no? Kasi po may penalty ang hindi makapag-register sa SEC. So, I pray na dito po muna tayo. Wag mo kayong umalis. Paalala lang po, okay? So, magkaroon po tayo ng konting meeting lang po. Ito po ay tungkol sa ating amendment sa ating Constitution. Sandali lang po. Ito po ay ipapaliwanag mamaya ni Kuya Mark. Okay? Mayroon pa tayong mga announcement na iba na kakalimutan. Happy birthday kay Ate Michelle. Ate Michelle, nasaan ka na? Magpakain ka naman, no? Magpa-burger ka naman. Sino po ang may birthday ngayon? Kuya Mark! Ay, nako. Ayan, Kuya Mark, happy birthday. Sino pang may birthday this week? Sino pa? Ang baptismal po sa next Sunday. Okay? So mag-meeting muna tayo sa next Sunday. Mayroon po kaming pinuntahan. Si Kuya Joseph po ay nakapunta na po sa isang beach. So sa beach po tayo. Okay? Sunday afternoon, kung sino po ang tapos na po sa inyong lesson ay magkikita-kita po tayo. This coming Sunday po, baka meeting muna tayo before tayo po ay magpabaptize. Okay? Youth Fellowship. Kailan? Ngayon, hapon, 2:00. Ang speaker ay nanggaling pa po sa... Saan nga bang subdivision, Kuya? Sa General Trias. Okay, so... mga youth, punta po kayo mamayang hapon. 2:00, please, hanggang 4:00 para po sa ating Youth Fellowship. Wala na po? Okay. Let's all stand and let's close in prayer.
Salamat Panginoon sa aming natutunan ngayong umaga at tulungan niyo po kami na magiging loving sa bawat isa dito sa church, sa labas, bilang aming topic and ngayon ay social concern, and we pray that we should be a loving person, that Jesus Christ will be seen in our lives so that other people will come to know Jesus Christ as their Savior. Pagpalaan niyo po ang meeting din namin today, sandaling meeting, at tulungan niyo po kami na makapag-decide for this very important part of our church. And salamat Panginoon sa mga bisita namin this morning, and we pray that was bless them also. Help them, Lord, na makabalik po sila dito sa Bethel Fundamental Baptist Church. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us all. Amen. Let's sing our song. Salamat po. Magkamustahan